Alam nyo kasi ang dami talagang gumamit. Okay? Marami talagang gumamit sa nangyari sa EDSA. Meron ako naging meeting, Zoom meeting sa mga grupo na may mga vloggers din. But I don't wanna name names. Na nagtanong sa akin, Miss Maharlika, ito bang EDSA Friday group ay merong paano ba namin tatanggapin yung mga tumutulong na mga OFW? Kasi nagtatanong yung mga OFW. Ang sagot ko dyan, kami sa EDSA Friday group, meron kaming ginawa na, na centralized na mga tulong doon pupunta. Alam mo yan, JM. Doon pupunta, pabili ng tubig, pantulong, pangbigay, o kung ano pa man. Kung anong may gagawa noon. Ngayon, ang sabi ko, doon sa nagtanong, yung trust na lang, kung may nagbigay sa inyo na tulong, kaming mga nasa EDSA Friday group, kaming mga grupo namin, gagawa kami, kung may nakarating sa aming tulong, gagawin namin yon. Pero kayo, na mga vloggers kayo, kumbaga yung tiwala na lang sa inyo ng supporters ninyo, itulong ninyo. Kasi magulo yun eh. Napakagulo. Kasi wala naman kaming organization. Wala tayong organization. No? Walang presidente, walang vice president, na walang treasurer. Yun po kasi yun. So wala kaming ganun. Kumbaga kusa namin parang isang grupo, nag-usap-usap kami, o JM, ito ha, ito yung mga tulong, ito yung ganito, ito, Maui, ganyan-ganyan, ganun. So kung nagtulong man kayo sa ibang mga vloggers, hindi na po namin kasalanan yan kung hindi nila itinulong. Pero ang may assure ko lang sa amin, with the EDSA Friday group, with your group, at tayo, Maui, JM, Nelson, Channel 167, mga volunteers, alam natin sa isa, at ako monitored ko yun, mga kababayan. Alam ko yun, monitored ko ang mga eksenang kaganapan. So kung nagtulong man kayo sa iba, meron tayong GC na nakikita mo. Yes, may GC kami. Halimbawa, may nag-donate kay Maui, di ba? Halimbawa, may nag-donate sa kanya. Isesend ni Maui dun sa GC natin yung resibo ng GCash eh. Yes. Buti binoise out mo yan. I don't wanna, but that's not for public consumption. Tama, oo. That's not for public consumption. Tandaan ninyo. At hindi kayo pwedeng mag-audit na ganito, ganyan. Alam namin sa grupo namin na may narating yung pera at walang nagbulsa. At meron din kami mga personal money na binibigay namin. At yan, hindi na namin i-disclose. Kasi hindi naman kami mayabang katulad ng iba na pati piso isusulat dyan. Okay? So, ang nangyari doon sa meeting na yon, ang sinabi ko nga, kung may dumating sa inyo na tulong as vlogger, edi itulong nyo na lang, kung anong pwede nyo itulong sa mga kaibigan ninyo na gusto pumunta, walang pamasa, you do it, yun ang sabi ko. Hindi ko sinabi sa kanila, o sige dapat yung mga tumulong sa inyo i-send nyo sa amin. Wala pong ganun. So ito ay kanya-kanya. Natatandaan mo yung first day na talagang aligaga tayo talaga doon. Sabi mo, yes. Magdala rin si Cathy Binag ng di ba? Nagdumating yes. Tubig. Ng tubig. Oo, nagpadala ng mga tinapay ako doon. Hapon yun. Dumating yun. Oo. Talagang tayo nun dahil hindi rin natin ini-expect na ganun yung buhos ng tao. Buhos ng tao. Kanya ako nagtatawag ng mga tao, sino maghatid ng tulong. That's true. Kaya nga po ganito na lang. Sinasagot lang natin yung mga yung mga hindi naman nagtulong. But hindi naman yung mga EPA lang kasi may mga EPA, alam natin mga troll na yan at pipilit na pag-away-awayin tayo. Eto lang yan, mga kababayan, dahil ang pinaglalaban natin dito ay matapos itong korupsyon na ito. Matapos na yung pang-aapi sa inyo. Lalo ng not only OFW, lahat tayo. So pag nagbigay kayo ng tulong sa isang tao, siguraduhin ninyo na hindi kayo magsisisi. Ibig sabihin, may trust kayo sa tao. Trust and confidence. Na yung pera ninyo na $50, $10, $20 ay makakarating sa kanyang misyon. Ngayon, kung hindi man makarating yan, dahil wala namang regulation, wala namang batas na isinulat na ang $10 mo hindi nakarating, ididemanda mo siya. So isipin mo na lang natalo ka sa sugal. 'Di ba? Or wag ka nang tumulong. Pag may duda ka, wala namang sapilitan eh. Wag ka nang tumulong. But it's not, kung baga sa pati ka yung incentive ng mga tao, ikaw pa nagbigay. Nako, JM, ayan ka na naman. Oh my God, tama na yan. Tama na yan, please. Yung mga volunteer natin na pwede kawawa naman sila. O di ba, nagpadala okay, sige na nga. Hindi naman bawal yun, Kasi alam mo ako kasi palangga, anong sabi ko sa inyo? Eto si JM. Ay nako, sabi ko kasi, ito tanong ko,
sino-sino ba yung mga volunteers? Kawawa naman. Sabi ko, ano ba yan? Nabigyan ba yan ng pamasahe or something, nag-effort? Hindi ko yung binayad sa kanila. Kaya hindi ko pwedeng sa inyo lahat ng tinulong ng mga palangga ko. Kasi yun kusa namin. Sabi ko, James, ilan ba yung mga volunteers natin? Yung mga nag-abot ng mga pagkain. Kawawa naman yan dahil naintindihan ko baka nag-absent sa trabaho, baka pwede natin bigyan ng ganitong amount, wag na natin disclose. Kaya sabi ko, sige, ito bigyan natin kasi kawawa naman. Kasi naiintindihan ko. Dahil hindi token of appreciation namin yun eh. Hindi lang po tubig ang pinrovide namin. Token of appreciation sa mga taong nakikipaglaban na isinakripisyo yung trabaho na hindi naman nanghingi. Tandaan nyo, wala pong nanghingi sa akin doon sa mga volunteers. Yun ay kusa namin, na bigyan ng konting incentive, sabi ko nga, dahil sa nakita natin yung hirap nila na nag-absent sa trabaho, para sa akin, although hindi nga nanghingi, itong mga taong ito, hindi talaga nanghingi, nahiya pa nga volunteer sila. Tama. But inisip namin, yung grupo namin, nakawawa naman sila. Ano ang sabi ko kay Jem? Ito ba si ganito, yung pangalan na ganito? Ano ba buhay niyan? Baka mamaya yung pamilya niyan, walang makain doon, di ba naalala mo? Ano ang sabi mo sa akin? Nagbigay ka ng mga pangalan. Ay, ito si persona number 1, okay yan, Maharlika, wag na. Volunteer yan. Si number 2, okay yan, maayos naman ang buhay yan. Sabi ko, sige, bibigyan natin ng pamasahe, ng ganito, ganyan, yung mga taong kailangan. Yun po yun. Kaya tigilan yung pag-audit sa akin, tangainan nyo. Tangainan nyo, wag kayo mag-audit. Binigay ko na lahat ng pera, abono pa. At saka, alam mo, nakakatuwa rin, dahil siyempre, yung mga kapatid nating OFW, na pagkamat alam naman nila, kung gaano ka, sabi ko nga, pero JM correct ko lang, baka maniwala sila na yung binigay namin, pwede na pambili ng bahay. Hindi naman. Parang pambili na ng bahay ng posporo. Okay, go ahead, JM. Kaya nga, kumbaga sa kaya nakakatuwa, iniintriga lang Iniintriga na humihingi ng tulong sa OFW, Pilipino yan. At hindi naman, hindi naman specific, sa OFW, sa sambayan ng Pilipino. Sa lahat ng Pilipino, saan mang panig ka ng mundo. Kumbaga, di ba? Tayo, walang sapilitan. May nagpadala ng 100 piso, may 150 pesos, may nagpadala ng 1,000, may nagpadala ng 500, may nagpadala ng 250. Ganun po May nagpadala ng pangalanan, may kaibigan ako doon na pumunta, na nagbigay din. Eto pa. Meron kang kaibigan na magkakapatid na magaganda. Wag natin pangalanan. Hindi, nakalimutan ko nga pangalan Hindi sila, nagulat nga ako mga kaibigan mo raw sila, from Quezon City. Marikina. Okay. Hindi ko makakalimutan yun Magaganda yung magkakapatid na yun Nagbigay sila, nung kausap ko sila, bandang huli, nagbigay sila ng 20,000. Sabi na, JM, agent, eto tulong namin sa inyo para 20,000 to. Teka muna, tinawag ko yung taga-EDSA Friday Group. Di ba tinawag ko si Jen? Ay, nyo, sabi ko, sama nyo rin sa mga, natin, pambili ng mga, ng mga gagamitin. So, ganun, yun yung, biruin mo. Dumalaw sila doon, nagtanong sila kung ano maitutulong nila, na mga kaibigan mo raw sila, na basta natandaan ko, magaganda sila. Panay sexy. Yan. Na magkakapatid sila. Magkakamukha Tapos yun, nagbigay ng 20,000. Kaya yun, sabi ko, naku, wag sa akin. Doon sa, yung mga taga-EDSA Friday. Gusto ko lang pasalamatan yung mga kaibigan ko, na nagka-trust talaga sa atin, sa movement natin. At yes, thank you. At ang aking mga kasamahan dito sa Amerika talaga pong thank you sa inyong financial help. Talagang na-appreciate ko yun. Buti na lang. Yung kaibigan ni Atty. Glenn Chong, si pangalan Huwag mo na pangalanan, baka matsuba pa. Si Julian. Ayan. Ako kay Julian pa. Okay. JP. Ayun. Oo. Consistent din yung kanyang at nakaano naman siya nakaano naman sa ating Hindi. At saka at tayo naman, like ako dito sa mga kababayan ko sa US, consistent naman tayo simula sa Liwasang Bonifacio. Sino ba ang nandoon? SMNI. 'Di ba? Ang KOJC. Pumili ba kami dahil ang KOJC
kumbaga, hindi ba tayo nakipagkaisa? Nakipagkaisa tayo doon. Kaya nga, this is really about the Filipino people. Sinong organizer doon? KOJC, hindi naman kayo. Pero pumupunta kayo doon. So, kasi eto yung... Kahit doon sa kahit sa Maisog. Yung sa Maisog. No, lahat sinusuportahan natin. Kasi pareho ng layunin. Well, alam naman natin, JM, talagang may naiinggit at may nagdi-divide and conquer sa laban na ito. Wala namang iba dyan, kundi si Manga, si Amy Marcos, si Tambaluslos, ang pamilya niyan. Wala nang iba. Kaya nga, advise you, kung gusto nyo talaga ng tunay na pagbabago at makatakas kayo sa pang-aapi ng mga bangag, pagnanakaw sa lahat ng kaletsya nila, ito ang, ano tawag dito? Anong term dyan? Yung parang factor na titignan ninyo. Ito ba ang pinapakinggan ninyong vlogger? Kayang boljakin o murahin si Amy Marcos at ang pamilya ng mga Marcos, Romualdez, mga putang inang yan? Kaya ba nilang murahin? Kung hindi nila kayang murahin yan, kahit hindi sila nagmumura o atakihin in terms of may basihan, then, Mangga din yan. Ang ibig sabihin yan, pwedeng Trojan, pwedeng kasabwat, pwedeng nakikinabang, maraming possibility. Kasi ang tunay na talagang palaban at iniisip, not only the Dutertes. Kasi ako, when I'm fighting with you guys, hindi ko naman iniisip na dapat matuwa si Duterte sa akin. Dapat matuwa si Sara sa akin. No! Hindi ganon. Ang laban ko, diretsyo natin. Tama. Na yung mga Pilipino dapat makatakas sa mga bangag. Hindi dahil Ito nga Yes, ito nga, maputol kita, Okay, go ahead. Kung naka-experience ka sa tanang buhay mo, magmula nung nagbablog ka na, dito, laban dito inutusan ka ba ng mga Duterte? Hindi. Hindi rin ako inutusan ng mga Marcos. Inutusan ka ba ni Sara? Hindi. Hindi rin, di ba? Kasi ako wala Walang sinabi sa akin, ang pamilya Duterte, naawayin ko ang pamilya ni Marcos. Naibuking mo. Naibuking ko itong ito, di ba? Yes. At ko, ganito din si Romualdez. Wala kasing ito bang kinikilos mo o kinikilos ko? Ito ba utos ng Duterte? Kinakailangan ba align tayo dun sa ng mga Duterte? Kinakailangan ba yung para bang lalabas tayo na protector ng mga Duterte? Ganun ba yun? Tandaan ninyo, si Amy ang nambudol kay Inday Sara. Sinabi naman ni Inday Sara yan. At si Amy pa rin ngayon ay gumagawa ng paraan para i-divide and conquer tayo. Huwag na kayong magpakatanga. Hindi, yung mga nagko-comment dyan, kung hindi kayo nagmumura, okay, huwag yun ang murahin. Okay? Hindi naman tayo lahat nagmumura eh. Pero kung pinagtatakpan pa rin si Amy Marcos hanggang ngayon, kung sino man yan, ipinagtatanggol, I'm not telling you what to do. Pero kami sa amin, hindi na kami magpapabudol muli kay Amy. Kasi alam niya na adik ang kapatid niya, magnanakaw sila, lahat ng kaputahan na nangyayari sa gobyerno, ang Marcos at Aquino. Well, ang Aquino, nagsikamatayan na sila lahat. At I hope, ang mga Marcos sumunod na rin, But anyway, baka tsumaytempo lang. Merong tanim dyan si Mangga. Oo. Actually, nakarating yan sa akin. Pero hayaan mo lang yan. Lalabas at lalabas din yan.